Ang problema nito mga boss, tumatakbo itong sasakyan nang biglang mamatay yung makina. Kabit ko muna yung negative ng battery mga boss ha. Tapos i-check ko itong fuel filter pump niya, yan, yung binobomba ko. Napansin ko lang sira na ito. Ayaw na gumana. Pero dahil sa ang gusto naman ni customer is ma-check ko muna itong makina, kaya bubuksan ko itong timing belt cover niya. Kasi ang pumasok sa isip ko kapag i-start ko ito agad, baka lalo lumaki yung sira. Lalo na kung putol yung timing belt, marami maapektuhan dyan. Ang sayo pa naman ng customer, umaandar daw ito tapos bigla daw kumalabog dito sa makina, namatay Kaya pumasok sa isip ko baka putol yung timing belt, kaya ayoko muna siyang start. Pag-ibig mo na kasi sa customer, yung maingatan mo huwag siya gumastos ng malaki. Sa pagtanggal ng timing belt cover, meron lang yan 4 na bolt na number 10 tapos 3 clip. Dahil natanggal ko na itong cover niya at kung makita nyo yung timing belt, hindi naman siya putol, start ko itong makina. Yun lang, ang problema itong battery, discharge na or mahina na siya. Natin battery, pa-charge muna natin, mahina. Okay naman, pa-charge lang natin battery, tapos yung fuel pump, ito. Pabibilhin ko na si customer ng bago niyan dahil nga sa kahit anong bomba ko, ayaw na niyang gumana. Kahit bomba ko ng bomba, wala Walang gana. Wala 10 buwan na kasi naka-stack itong sasakyan mga boss. Mula nung tumirik or ayaw na niyang umandar, hindi na nila pinagalaw. Tinubuan na nga ito ng mga damo mga boss tinanggal lang namin ni customer. Dahil nga sa papaandarin ko itong makina. Yun nga lang, mapaandar ko naman kaya. Dahil nga sa hindi ako sigurado dito sa langis ng makina niya, i-drain ko yan. Kasi mahirap kasing paandar lang ako ng paandar. Yun naman pala itong langis. Nako po, kita nyo yung langis niya. Putik na yung lumalabas. Halos hindi na ho siya tumutulo. Tingnan mo yung langis mo, grabe Ano? Putik na yan Bukod sa nagamit na ito na nagamit, 10 buwan pa itong na-stack na hindi siya umaandar dahil nga sa tumirik. Umaandar daw itong sasakyan nang biglang kumalabog yung makina at namatay. Wala na, hindi na siya nagamit mula noon. In-stack na lang itong sasakyan at naghintay na lang sila sa akin. Awa naman ng Diyos na libre na ako at ito nga ngayon ginagawa ko na. I-check ko itong makina kung mapaandar ko pa. Napipilitin ko na hindi siya mapagastos ng malaki. Dahil nga sa nag-drain ako ng langis, ito na ngayon yung isinasaling ko, RevX SAE40. Sa mga ganitong klaseng na-stack ang makina mga boss, ayan ang ginagamit ko naman, yung RevX SAE40. Maganda yan para dyan. Pero dahil nga sa na-stack itong makina, 2 weeks or 1 month, palitan ko uli yan. Parang flashing lang itong ginawa ko. Dahil itong langis na ito is nakakalinis yan ng mga kumapit na langis dito sa loob ng makina. 4 na litro lang muna isinaling ko dyan mga boss. Dahil nga nang ma-check ko, ayaw nang gumana ng lumang fuel pump filter niya, ito na ngayon yung bago. Lalagay ko na ngayon dyan yung 2 fuel hose. Pag okay na, ibalik ko na sa dating position itong fuel pump assembly niya. Tapos ilagay ko yung negative ng battery at higpitan ko yung number 12 na bolt dito sa fuel pump assembly. Tapos yung clamp ng fuel hose papuntang gas tank, ilagay ko na yan tsaka ako higpitan ng flat screw. At pag okay na, tatanggalin ko itong fuel hose papuntang makina. Nakalimutan ko, kailangan ko nga palang mag-bleed. Sa pagbi-bleed mga boss, ipump nyo lang itong upper pump ng fuel pump assembly nyo. Punuin nyo ng diesel itong fuel filter at pag buo na yung diesel na lumalabas, okay na yan mga boss. O tingnan nyo, buo na yung diesel na lumalabas dito sa fuel filter nya. O pag binomba ko, diba? At dahil wala ng hangin dito sa fuel filter nyo, pwede mo nang ilagay itong isa pang fuel hose. Yan naman yung papunta sa makina. Tsaka mo ngayon isunod sa ilagay itong clamp nya. Gamit ka ng flat screw, higpitan mo ng maayos yan mga boss. Hindi pwedeng may singaw yan. Dahil okay na, gagamit ako dyan ng wire. Yung isang dulo ng wire, ilagay nyo sa positive. Tapos, ito namang kabilang dulo ng wire, idikit mo naman yan sa heater plug. Doon sa pinakaulo niya or doon sa may thread. Kaya ako gagawin yan mga boss para mabilis uminit yung heater plug. At malaman ko kung may busted. So far okay naman itong 4 na heater plug niya. Naninigurado lang kasi ako baka mamaya maubusan ako ng baterya kaka-start. Pangalawa, matagal na stock itong sasakyan. At ayon sa may-ari, kulang na kulang ito sa maintenance. Kita nyo naman sa langis, di ba? Putik na. Sabi nga nila, mas mabuti lang daw itenga yan kaysa ipagawa sa iba. Dahil alam na nila kung ano magiging desisyon Kung hindi overhaul ng makina, injection pump, at palit dito, palit dyan. Sigurado, nandun ang pagpipilian ng gagawa nito. Balik na ako sa trabaho mga boss. Dahil mainit na yung 4 na spark plug na yan, napagbaga ko na yan, i-start ko na itong makina. I-on mo nga, may pakikinggan lang ako. On! Gano Ayaw mo tanggalin ko itong hose dito sa intake niya. Meron yung 2 clamp mga boss, gamit ka ng Phillips screw. After ko matanggal itong hose dito sa intake manifold, gamit kayo ng socket wrench sa number 10, tanggalin nyo itong naka-cover dito sa injector niya.
Titiis nyo lang yan dahil ang gagawin ko dito, tatanggalin ko tong injector nozzle cap niya gamit ka ng number 17 na open wrench. 1 and 2 lang tatanggalan ko ng nozzle cap dyan mga boss. Tapos ipapa-start ko yan. Check ko naman kung merong lumalabas na diesel dito sa injector niya. Mahirap naman kasi mga boss, pa-start ako ng pa-start dito sa makina. Yun naman pala, dito sa injector walang lumalabas na diesel. Nagpapagod lang ako nun. Pangalawa mga boss, conversion itong makina. Dating 7K ang nakalagay dito. Ngayon pinilitan ng may-ari ng diesel na 3C. Dahil tanggal na itong nozzle cap niya dito sa injector, paandarin ko na itong makina. Wow naman, big time siguro itong makina. Ayaw pa mag-start Halos patak lang yung diesel na lumabas dito sa injector. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ibabalik ko na itong injector nozzle cap niya. So, yung 1 and 2 lang naman ang tinanggalan ko dyan ng nozzle cap. Tapos sigpitan ko na yan ng open wrench na number 17. At dito naman ako sa fuel pipe niya. Galing yan sa fuel filter. Luwagan ko itong bungee bolt niya dito sa injection pump. Tsaka ako ipop itong fuel filter pump niya. Nakita nyo di ba? Lakas ng diesel na lumalabas. Ibig sabihin dahil may diesel na lumabas dyan at sa injector meron na rin kaunting diesel na lumabas, possible na itong umandar. At dapat pag umandar mapasingaw ko agad yung hangin. Yung umandar na siya, ganito gagawin nyo mga boss, pag umandar yan, palabasin nyo agad yung hangin. I-revolution siya, pag naka-revolution, sabay buksan nyo yung nozzle cap niya or yung nut dito sa injector. Importante yung mga boss na dapat habang i-revolution siya ng medyo mataas yung mino, sabayan mo naman ang pagbukas ng nozzle cap ng injector. Mapapansin mo, biglang pag niluwagan mo yan, manginginig yung makina, pero takasan mo lang ng revolution para yung makina, huwag siyang mamatay. Parang yung ginagawa mo lang naman dyan is nagbe-bleeding ka. Bukas sara, pinalalabas mo lang yung hangin dito sa injection pump. At kung sa palagay mo matino niya yung andar ng makina, pwede mo lang tigilan yun. Dahil umandar na yan, pwede nyo nang ibalik sa position itong holder ng mga idle up. Meron lang naman yan 3 bolt na number 10. Higpitan mo siya ng maayos para hindi siya iingay. Tsaka mo ngayon isunod sa ilagay itong inlet hose dito sa intake manifold niya. Tapos yung 2 clamp, tsaka mo higpitan ng maayos. Tinanggal ko yan mga boss kasi nga inisip ko baka punong-puno na ito ng carbon. Kaya lang, negative naman pala. Tapos isunod ko itong pump belt niya. Nakita nyo, grabe yung luwag ano? Ihigpitan ko sana mga boss, kaya lang sagad na yung adjustment niyan. Kaya gagawin ko dyan, papalitan ko. Luwagan mo lang yung 2 bolt dito sa bracket niya, taas tsaka baba. Number 14 at number 12 lang naman na tools ang gagamitin mo dyan na box wrench. Tapos umilalim ka, luwagan mo itong bolt dito sa power steering, yung adjustment niya. Tsaka mo ngayon hilahin itong power steering belt niya para lumuwag nang sa ganun matanggal mo itong belt. Ito naman sa alternator belt, tanggal na rin. At ito na yung 2 bagong belt na ikakabit ko dito sa alternator niya. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalapat ng mga belt dito sa pulley niya. Para pag nag-adjust na kayo ng pump belt niya dito sa alternator, hindi kayo magkaroon ng problema. Pag nailagay nyo na yan, gamit ka ng socket wrench sa number 12. May sariling adjuster yan dito sa alternator. Di mo kailangan dyan magsikwat, kaya madali lang. At pag okay na yung adjustment na ibinigay mo, hindi siya masikip, hindi siya maluwag, pwede mo nang higpitan itong bolt na number 12 dito sa adjuster. Sa ibabaw naman, yung bolt sa bracket niya na number 14, higpitan mo na rin. Pag okay na, dito ka ulit sa ilalim, ilagay mo na yung power steering belt mo, tsaka mo i-adjust. Dahil nga sa walang adjuster yan, sikwatin mo yan para mag-adjust ka. At kung tama na sa'yo yung higpit ng belt, higpitan mo na yung bolt dito sa adjuster. Tapos ibabaw ka ulit ng makina, ilagay mo na itong timing belt cover mo. May 3 clip yan. Tapos meron siyang bolt na number 10. 4 na piraso yon. Gamit yung box wrench mo na number 10, higpitan mo siya ng maayos. Dahil nga sa ramdam ko, sakal itong makina niya habang nire-revolution ko kanina. Dahil nga itong air filter niya is barado na. Kaya nag-go si customer na palitan na lang. Sinubukan kong hugasan mga boss, kaya lang nang makita ni customer na sobrang dumi, pinapalitan niya na lang. Nakita niyo naman kung paano ko nilagay, di ba? Ipasok niyo lang sa tubo niya, tapos lagyan niyo ng clamp. Ganun lang mga boss. Okay na siya. Tapos pwede ko nang start itong makina. Akalain mo, tumiling itong makina niya. Patay! Start! Uy! Nakakatuwa kasi tumiling talaga yung andar ng makina. Paandarin natin itong sakyan para test natin. Ayon kay customer, sagad-sagad ito sa gamit. Tapos biglang tumirik. Tapos na-stuck pa ng 10 buwan dahil nga sa kakahintay sa akin. Dahil natakot nga daw siya sa gagawa.
Siyempre naman nagtanong yan. Sabay yung pinagtanungan niya, magdadrama yun. Ako, mahirap yan. Ganito, ganyan, ganito, ganon. Utot mo, wala akong pinalitan sa loob ng makina. Ang pinalitan ko lang dyan, fuel pump assembly, fan belt, air filter, at yung langis. At nakita nyo naman yan mga boss, diba? Na yun lang talaga yung pinalitan ko. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung pwede, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!